Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ni EFP spokesman Brigadier General Edgard Arevalo na pinaimbestigahan ni EFP Chief General Cirilito Subihana kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkalas ng suporta ng militar sa Duterte administration. Sa panayam ng Brigada News FM, nainiwala si Arevalo na matutukoy din nila sa mga susunod na araw kung sino ang mga taong gumagawa ng pekeng balita. Muling ginit ng general na walang katotohanan ang naturang mga reports at nananatili ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbinsido naman si Arevalo, layon lamang ng mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng pekeng balita na guluhin ang isipan ng publiko, lalo na ngayong may hinaharap na hamon ng Pilipino dahil sa COVID-19. Napaka-imposible niyan. Alam niyo kung bakit? Parang isang kudeta ay maganap. Kailangan nun ng mga elemento niyan. Okay? Anong elemento? Una, media. Okay, lamang kayo sa traditional media, pero sa social media, wala, tae kayo. Tae kayong mga oposisyon. Okay? Wala talaga, mahina kayo. So kahit anong gawin ninyo, hindi mangyayari yan. Kasi isa yan sa pinakakailangan eh. Okay? Pangalawa, kailangan para maging successful ang kudeta. Alam nyo kung ano? Bago ang sundalo. Alam nyo kung ano? Hindi nga nila alam eh. Ang kailangan po dyan ay taong bayan. Wala hong suporta sa taong bayan. Bakit? Yung taong bayan, alam nilang may mga mali ang gobyerno, pero alam nilang ginagawa ni Pangulong Duterte ang lahat na magagawa niya para matulungan ng bansang to. At sa katunayan, isipin nyo patapos na si Pangulo, ang taas-taas pa rin ng rating niya. Ibig sabihin, wala kayong suporta sa tao. Sa media, tae na nga kayo. Sa tao, tae pa kayo. Ha? Pangatlo, okay? Para lang sa kaalaman ninyo, kailangan ang suporta ng sundalo. Paano kayo susuportahan ng sundalo kung ang mga sundalo natin ay masasaya sa ginagawa ng gobyerno sa modernization? Ngayon lang nagkataon na yung totoong modernization na noon pinangako ng ilang mga pangulo, hindi natupad. Ngayon lang talaga sila nagkaroon ng barel, nagkaroon ng mga advanced na kagamitan, nagkaroon ng Black Hawk, nagkaroon ng magagandang ship. Ngayong panahon lang ni Pangulong Duterte, paano sila madidisatisfied? Isipin nyo na mabuti. Dahil lang doon sa alitan sa China, yung sa West Philippine Sea. Siguro kahit ko ibenta ko sarili ko, pero I don't think they want war. Ito mga sundalo natin, bakit? Silang magkakaproblema, alam nilang hindi pa tayo mauutak yan, matatalino yung mga sundalo na yan. Alam mo nilang hindi pa tayo capable in winning the war. Nagpapalakas pa lang tayo. Alam mo nila yan. So hindi sila tanga na para madidisatisfied sa ginagawa ng ating Pangulong Duterte. Hindi, lalaban kami. Lalaban ka, alam mo nga kung ano yung kulang pa natin. Oh. Diba ho, napaka-imposible. Napaka-imposible. At pang-apat, na napaka-imposible talaga na magkudita ang mga militar. Alam nyo kung ano? Leader na tatayo sa oposisyon. Si Lenny? Oh my golly. Napaka-imposible. Sigurado ko walang sundalong nasa tamang kaisipan. Tamang kaisipan ha, hindi katulad ni sundalong kanin na si Trillanes. Yung nasa tamang kaisipan, naiisipin nila si Leni Robredo is a good leader. Walang ganong na sundalo o general na nasa tamang kaisipan. Oo, sigurado kung merong mga sundalo o mga retired generals na isipin nila na mali itong ginagawa ni Pangulong Duterte sa part na ito, may mga ganon. Siyempre hindi perpekto si Pangulong Duterte. Pero kung ititimbangin nila na merong bang pwedeng tumapat kay Pangulong Duterte, wala ho. Na para gawin nilang leader. Wala talaga.
imposibleng si Robredo maging leader. Alam nila ho yan. So napaka-imposible talaga na magkaroon ng bulong-bulungan na kudita. At panglima, patapos na si Pangulong Duterte, ngayon pa magkukudita. Ano kayo, tanga? Halatang inimbento lang ito ng mga, alam mo na, ng mga walang magawang. Ang sigurado ako nag-imbento nito yung mga makakaliwang grupo yung mga leftist. Sigurado ako yung ganyang kwento kasi mahilig silang manggulo Yan ang gawain nila. Propaganda war yan nanggugulo sila lagi. Sigurado ako sila nagpapakalat niyan. Tapos sasalsalin naman ng mga kasamahan nila sa media. Tapos kesyo, parang out of nowhere. Yan ang number 1 na kakampi ni Pangulong Duterte. Ang mga kasundaluhan nandyan ang tiwala niya At sa katunayan nga, sinabi niya kanina sa press briefing, di ba? Sinabi niya nga na sinabi niya sa mga sundalo, mga opisyal, kung ayaw niyo sa akin, sabihin niyo lang, uwi na ako sa Davao. Hindi niyo na kailangan pahirapan. I mean, hindi niyo na kailangan maghirap-hirap pa na magkudita-kudita, magbabarilan lang kayo. Uwi na lang ako sa Davao. At kayo na magpaliwanag sa tao bakit ako umuwi sa Davao. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Napaka-imposible niyan. Alam niyo kung bakit? Parang isang kudita ay maganap. Kailangan nun ng mga elemento niyan. Okay? Anong elemento? Una, media. Okay, lamang kayo sa traditional media, pero sa social media, wala, tae kayo. Tae kayong mga oposisyon. Okay? Wala talaga, mahina kayo. So kahit anong gawin ninyo, hindi mangyayari yan. Kasi isa yan sa pinakakailangan Okay? Pangalawa, kailangan para maging successful ang kudita. Alam nyo kung ano? Bago ang sundalo. Alam nyo kung ano? Hindi nga nila alam Ang kailangan po dyan ay taong bayan. Wala hong suporta sa taong bayan. Bakit? Yung taong bayan, alam nilang may mga mali ang gobyerno, pero alam nilang ginagawa ni Pangulong Duterte ang lahat na magagawa niya para matulungan ang bansang to. At sa katunayan, isipin nyo patapos na si Pangulo, ang taas-taas pa rin ng rating niya. Ibig sabihin, wala kayong suporta sa tao. Sa media, tae na nga kayo. Sa tao, tae pa kayo. Ha? Pangatlo, okay? Para lang sa kaalaman ninyo, kailangan ang suporta ng sundalo. Paano kayo susuporta ng sundalo kung ang mga sundalo natin ay masasaya sa ginagawa ng gobyerno?